Paano nga ba manalo sa sugal? Isa ka ba sa mga mahilig magsugal o paminsan-minsan natutuksong magsugal o nagiging pastime yung paglalaro ng sugal? Kaya naman kung isa ka sa mga yon, para sa itong video na ito. Hello nga po pala sa inyong lahat. Ako po si Nico Okaya, isang entrepreneur at isang full-time sales consultant. Marami na po akong pinasok na mga negosyo, iba't ibang klaseng negosyo. Kasama nga din po doon, marami na rin akong mga na-experience sa failure sa buhay. Ang buhay talaga totoo nakaka-stress. Kaya naman, isa sa mga pantanggal stress ko, yung pagsusugal. Nakalaunan, naging source tayo ng stress ko. Kaya naman, meron akong gustong ibahagi sa inyo. Tatlo lang to. Ito yung mga realization ko sa buhay. Kaya naman, tara at pakinggan nyo. Paano nga ba tayo mananalo sa sugal? Bago ang lahat yan, gusto ko pong ibahagi yung tatlong maaaring mawala sa atin pag tayo nagpatuloy sa pagsusugal. Una, di nakaila is resources. Yung ating pera, yung ating mga ari-arian, kung meron tayo, o yung mga gamit natin sa bahay. Hindi natin namamalayan. Kasi sa pagsusugal, nagsisimula naman yan palagi sa maliit lang eh. Hanggang pa 10-10, pa 100, pa 1,000, hanggang sa lumaki ng lumaki. Hindi natin namamalayan na yung ating tolerance sa pagsusugal o yung pag natatalo tayo, yung tolerance natin doon, lumalaki din. Minsan okay na nung una okay na sa atin matalo ng 10, sunod niya okay na sa atin matalo ng 100, sunod niya okay lang matalo ng 1,000. Lumalaki. Kumbaga nga sabi sa kanta ni Parok and Edgar, nagsimula sa patikim-tikim. Lahat talaga nagsisimula sa maliit lang. Akala nga natin, nung una sasabihin natin, hindi, buti ako meron akong self-control. Pero yung self-control na yon, unti-unti, ginagamit lang natin siya pan-justify para magpatuloy tayo sa ating pagsusugal. Pangalawa, na maaring mawala sa atin, time and energy. Pag naglalaro kasi tayo, nasasayang yung oras natin. Isipin mo, hindi mo namamalayan, 3 oras na pala ginugugol mo sa paglalaro. O sa sabong. O kung ano man yung nilalaro mo ngayon. Kasi hindi mo namamalayan eh. Nag-enjoy ka, may goal ka, na gusto mong manalo, hindi mo namamalayan na uubos na yung oras mo until makita mo na lang pala, umaga na. Inumaga na. Kinabukasan na pala, kumbaga 24 hours ka na pala, hindi mo namamalayan. And hindi naging productive yung araw mo. Nasayang yung oras mo, energy mo. Yung pangatlo nga na maaaring mawala sa atin ay yung relationship and trust. Di naman lingid sa kaalaman natin na meron tayong kakilala ng mga sugaron. Di ba na kung sino-sino na mga inuutangan, kung sino-sino na nilalapitan para lang may pansugal. And kadalasan nga sa mga taong ganon ay hindi na nagsasabi ng totoo. Kaya doon na nagsisimula yung pagkawala ng trust o relationship, yung sa mga kaibigan na hindi siya nagsisimula na hindi siya pagkatiwalaan. Kaya naman yung tatlong bagay na yon ang maaaring mawala sa atin pag tayo nagpatuloy ng pagsusugal. Kaya naman, ito ang tatlong tips para manalo tayo sa sugal. Yes po, kalaban natin ang sugal. Kaya naman dapat manalo tayo sa sugal, malagpasan natin ito. Una, be productive. Magpaka-busy tayo. Kailangan yung araw natin punong-puno ng mga activities. Tandaan natin, an idle mind is a devil's playground. Kaya naman mahalaga na yung ating araw-araw na activities ay pinupuno natin.
Kung kulang tayo sa mga activities, maghanap tayo, mga sports, pwede tayong mag-focus sa sports. Pwede tayong pumunta sa mga community na naghahanap ng volunteer o sa mga church na naghahanap ng mga lingkod. Tandaan natin na mahalaga na nagiging productive tayo dahil doon natin na nakikita o natutuklasan yung ating purpose ng ating pamumuhay. Pangalawang tips para malagpasan natin ang pagsusugal o para may panalo natin ang sugal. Pangalawa is focus. Have a goal. Mag-set tayo ng goal natin. Tandaan natin, isipin natin yung ating mga pangarap, ano bang gusto natin marating. Unti-unti, magsimula tayo sa maliit na goal. Kung gusto natin maabot, for example, makaipon tayo ng 1,000,000. Mag-focus tayo sa 50K muna. Focus tayo doon. O kung ano man yung mga gusto nating maabot. Ang importante, yung focus hindi mawawala sa atin. Kasi sa sobrang daming distraction dito sa ating mundo, isa yan sa mga mahalaga na dapat hindi mawala sa atin. Yung focus na yan, napakahalaga po niyan. And pangatlo, seek help. Manap tayo ng ating makakausap. Kung meron tayong kapatid na kasama, o asawa, o mga mentor na tinitingala o pinapakinggan natin na re-respeto. Sabihin natin sa kanila yung ating mga pinagdadaanan. Kasi mahalaga na may nakakausap tayo. Tandaan natin na mas maganda rin may hinahayaan natin o binubuksan natin yung sarili natin na tulungan tayo. Kasi mahirap din na malagpasan ng mag-isa lang. Mas madaling malabanan ang isang problema, lalo na't alam mong may kasama ka. At the same time, maaari ka nilang matulungan, o maaari tayong matulungan sa mga advice na pwede nilang ibigay. Kaya napakahalaga na may nakakausap tayo. Lalo na kung napakaseryoso na ng ating pinagdadaanan. Kung marami na tayong utang, kung marami na tayong mga na-sacrifice para sa pagsusugal. Kaya mahalaga talaga na may kausap tayo. At yun nga yung tatlong tips na paraan para malagpasan natin yung ating pagsusugal. Manalo tayo. Marami nang sinira itong pagsusugal. Marami nang nasira sa sugal. Marami ng pamilya ang nasira nito. Kaya naman kung pinagdadaanan mo ito, pagsumikapan natin na mapanalo ang laban na ito. Pagsumikapan natin na malagpasan to. Hindi ako eksperto. Pero naniniwala ako na kaya mong lagpasan to. Marami na ang nanalo sa labang ito. At isa na rin ako sa nagpapatunay nun. Kaya naman, kapatid, naniniwala ako na kaya mo yan. Kaya mong lagpasan yan. Pagsumikapan natin to. Nagustuhan mo ba tong video na ito? Kung nagustuhan mo, please like, share, and comment sa video ito. At huwag kalimutang mag-follow para naman updated ka sa mga video na ilalabas ko pa o i-upload natin. Thank you po. Ingat.